Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. At eto nga, may bago po tayong bibigyan ng reaksyon ha. Mula po ito kay Banat News Updates. Yan, kapapasok lang. Grabe to. Breaking news, BP Sara nabuking na planong tanggalin. Tambalisa, PBBM at AIME. Yan mga kababayan. No, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, bigyan po muna natin ng comment, no? Itong mga nangyayari ngayon kay Vice President Sara Duterte. Kaliwat ka ng pambabatikos mula po sa hanay ng mga kongresista, no? Dito sa ating bansa, mga kabayan. Mula po yan sa Kongreso, syempre. Mula po sa House of Representatives. Isa-isa na pong tumitira. Bumabanat, bumibira dito kay Vice President Sara Duterte. Para bagang meron po sa kanilang kumukumpas, no? O isang kumpas para dito. O tirahin nyo na to. Parang ganun, di ba? Pero sa kabila po niyan mga kababayan, eto, number 1. Vice President Sara, mula po ito sa Manila Times, 8 hours ago. Vice President Sara Duterte was still the top choice for president. Nako, palakpakan po natin. In one opinion poll, but her support is lead from 42% for the first quarter of 2024 to 25.4% in the second quarter, Oculum Research and Analytics said on Monday. Yan mga kabayan. Palakpakan po natin sa kabila po ng pagbaba ng ratings ni BP Sara, no? Number 1 pa rin po siya, bilang isang presidentiable, mga kabayan. Ibig sabihin po na naman, hindi po naging effective yung mga paninira ng mga kalaban. Nako. Eto mga kabayan, magugulat kayo dito kay Senator Robin Padilla, no? Gustong paimbestigahan yung mga mga itong dangerous drug act, mga kababayan. Kung bakit di umano, marami ito. Basahin ko po yung second paragraph mga kababayan. Ito. Teka lang, ito muna yung caption, no? Pagpapatupad ng Comprehensive Dangerous Drug Act, nais paimbestigahan ni Senator Robin Padilla. Nako. Ito po yung ipo-point out natin mga kabayan sa second paragraph, no? Ayon kay Padilla, nangangamba siya sa ibinunyag ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang huling Senate of the Nation Address. State of the Nation Address, mga kabayan. Nako, anong Senate? Na 440 mula sa 6,000 na inarestong high-value targets ay empleyado ng gobyerno. Sen mga kabayan. Marami, nakita po, nasilip ni Senator Robin Padilla na marami pala ang mga nahuhuli na mga empleyado ng gobyerno ngayon. Ang tanong, bakit kaya maraming sabagay, di ba? Ito kasing mga nasa lansangan ba, sa mga street talaga, yung mga user, pusher, hindi naman yan magiging hindi yan magiging kampante or ano bang tamang term dyan. Hindi po yan maglalakas ang kanilang mga loob, no? Hindi po lalakas ang kanilang mga loob kung wala po silang kinakapitan mula sa gobyerno, di ba? Kaya nga ito, ayon kay Senator Robin Padilla, marami ang mga involved, mga high value target, no? Na mula mismo, na nagtatrabaho mismo sa ating gobyerno. Nako, baka pagalitan ka niyan, Senator Robin Padilla, pag pinaimbestigahan mo yan, baka at the end of your investigation, yung daan pala, papunta sa Malacanang yung tinuturo, diba? Ano sa palagay nyo mga kababayan, magiging, baka ipatigil nito? Yan lang yung opinion ko, Kasi sa bawat mga investigasyon, mga issue, no? Na lumalabas regarding po dito sa mga, di ba, mga nagpupulburon. Ito, nagpupulburon din ito, mga empleyado, pinatitigil po. Di ba?
Si Expedia Agent Morales, pinatigil. Hindi na pinagsalita. Marami pang iba. Diba? Or basta against po sa gobyerno, ipapatigil yan mga kababayan. Marami na po tayong nakitang ganyan, di ba? Ano sa palagay nyo? Itong pagkakataon ito. Ha? Para kay Senador Padilla. Ha? So, suportahan kaya ito ng kanyang mga kapwa senador na imbestigahan ito? Wherein, yung pino-point out niya dito, bakit marami po na high value target ay empleyado ng gobyerno. Nako, sana magtagumpay ka, Senator Robin Padilla, no? Diyan sa inyong binabalak na pag-iimbestiga, no? Patungkol po riyan, okay? Alright mga kababayan, ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Teka lang mga kababayan. Ito na. Papansin mo talagang ang mga kongresista, although pare-parehong pinagsasalita ng kanilang PR, kung sino man yung PR nila, ay panay ang banat ngayon kay BP Sara para sanggain yung mga binatong mga paratang ni BP Sara. At ang balita ko nga, dun sa aking mga kasama natin sa Kongreso na ngayon ay mga bossing dyan sa Kongreso dahil sila yung mga third-termers, abay mukhang sisimulan nila ang proseso ng impeachment kay BP Sara bilang ganti dito sa mga binigkas na salita ni BP Sara laban sa gobyerno. No? Well, alam nyo talaga, double-edged sword yan. Okay? Kasi alam natin na bagamat may numero kayo dyan sa Kongreso at lahat kayo hawak na ating speaker na madali yung impeach yan, unang-una alam nyo naman mahirapan yan sa Senado dahil lalo-lalo na kung ang gagamitin yung basehan ay yung confidential funds na nakabinbin pa sa Korte Suprema. So paano naman aakto ang Senado sa isang legal issue na nandoon na nakabinbin na sa Korte Suprema? Hindi ba dapat antayin muna yung resulta noon dahil yun naman ang katungkulan ng hudikatura, no? Itaguyod ang supremacy ng ating saligang batas na sinasabi ng mga petitioners dun sa Korte Suprema na linabag daw ang saligang batas nung binigyan ni Marcos Jr. ang ating Inday Sara ng 221 million na parang 125 doon ay confidential fund na nagastos ng mga satellite offices. Kung titignan mo naman saan napunta yung mga nagastos na yan, yan ay lahat napunta sa tulong sa taong bayan. No? Yan naman talaga ang paggamit ng confidential fund. Marami pa raw mga ibang mga basihan ang isasama nila dyan. Nandyan yung sa procurement daw ng ghost textbooks. No? Ang alam ko, napakaingat ni BP Sara pagdating dyan sa procurement sa DepEd. Dahil nga nung siya'y pumasok, meron ng iskandalo na tungkol sa laptop na hinabilangan pa nga nung chair ng Committee on Appropriations sa si Zaldico. So yan mga kababayan, speaking of Department of Education, ito pong si Senator Angara at DepEd Secretary po siya, no? Ay amendahan po yung matatag curriculum. Mga kababayan. Kasi simula lang yan pero amendahan na. Ito nga yung malaking question mark ko dito eh. Bakit nung marami yung nagrereklamo, di ba? Noon, doon sa K-12, bakit hindi nyo inamendahan, di ba? I mean, hindi nga kayo yung hindi nga kayo yung DepEd Secretary noon, pero ikaw po ay senador yata noon eh. Bakit or hindi ka nagsalita na amendahan nyo na mas marami po ang nagrereklamo about dun sa sa K-12, di ba? Well, anyway, wala naman tayong kalam-alam dyan sa kung ano mang gagawin nila dyan sa matatag curriculum na yan. Ang point lang mga kababayan natin ay kabago-bago mo. Bakit amendahan mo agad yung matatag curriculum? Hindi pa nga nasusubukan. Pero anyway, pinagusto ko lang i-share sa inyo yon. Pero wala naman nangyari, no? Magkaroon lang ng ingay, wala naman nangyari. Ewan ko kung meron talagang makakasuhan dyan. At ang alam ko, pagdating sa procurement ng mga computers, talagang kinuha niya ang tulong ni Secretary Ivan Uy. Hindi siya pumayag na magka-bidding na ang specifications ay hindi aprobado ng DICT. Kasi nga nagkakaroon ng overprice dahil nga doon sa specification. Minsan mahal talaga yung makina, pero mura naman yung operating system na ilinalagay na walang dahilan para
maging napakamahal nung laptop. No? So para maiwasan yan at dahil din ma-eksperto si Inday Sara Duterte dyan, kinuha niya yung advice ng ating DICT. So wala po siyang binid na laptop or anong tawag doon sa isa? Hindi laptop. Yung isa, yung tablet na hindi po sang-ayon ang ating DICT Secretary sa specifications. No? So, lahat naman po yan ay karapatan yung gawin, pero isipin niyo po ang politika walang forever. Baka mamaya yung inyong ini-impeach maging presidente sa lalo mabilis na panahon. Lalo na sa mga panahon ngayon na merong question doon sa kalusugan ng presidente dahil nga dito sa pulboronic video at ang mga testimonya ni Cathy Binag. Mga partners, o nga pala, kagabi, nakatanggap ako ng tawag galing kay Maharlika. Abay, lumabas na pala yung written expert opinion na yung pulboronic video ay unaltered. Ibig sabihin, authentic. So yan mga kababayan, authentic po yung video na pinalabas nila dun sa Mahisog Rally sa Canada, di ba mga kababayan? Kasi nga po, tinake down. Ito, mga kababayan, nabasa ko lang po ito dun sa mga expert din. Diba? Diba? Sa Facebook, marami po kayong mababasa. Diba? Oh, at yun din ang sinasabi ni Madam Maharlika. Maging dito sa YouTube, mga kababayan, marami po kayong makikita na sinasabi nga, no, tinake down ni Meta itong video ito. Pero ibinalik din, 'di ba? Kasi ni-review okay at authentic po yung video. Hindi po AI, mga kababayan. So anong ibig sabihin nito? Bakit hindi po, 'di ba? Bakit hindi binabalita? Yun nga Yun yung problema 'di ba? Nung nagkaroon ng glitch yung Meta, 'di ba? Sa Facebook. Nagkaroon po ng glitch. Binalita nyo. Glitch lang yun. Eto, napaka-importante po nito sa Pilipino pero hindi nyo binabalita mga mainstream media. Tinake down ni Meta yung video pero ibinalik uli after review kasi nakitang authentic yung video, mga kabayan. Pero hindi po binabalita ito sa mainstream media. Ewan natin kung bakit hindi po nila binabalita. Or ako lang ang hindi nakanood na binalita nila. Sabihan nyo nga ako mga kabayan kung napanood nyo na may ibinalitang authentic yung video. Ang lumalabas lang naman sa Rappler po, no? Oh, na fact check nila yung video. Oh, sino ba ang mas established? Rappler or Meta? Mga kababayan, di ba? Oh, di ba? Sino ang mas fact checker sa kanilang dalawa? Sige nga, mag-compete kayong dalawa. Kasi sinasabi ng Rappler, authentic daw yung yung video. Pero dito kay Meta, binalik yung video kasi authentic. Nakakagulo rin, no, mga kabayan. At first time po nating makarinig mula sa Rappler na hindi po sila bumabatikos about dito sa gobyerno ito. Palakpakan po. Well, mga kababayan, na naman pong yung reaction, komento or kritisismo patungkol po sa video ito. Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyo pong opinion patungkol dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.